Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Ayan, saan man kayo naroroon, nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon ay nandito tayo ngayon sa Gabaldon at tayo ay mayroong IICD training dito po sa Sabbath School Department. Yan, programa po ito ng CLC, layo na ma-disciple yung mga kapatid natin na mga layman para lalong maging active sa gawain ng ating Panginoong Diyos. So ngayon pong ating pag-aaral, hindi sapat ang pananampalataya sa pangalan lamang. So yan ang ating pag-aaral ngayon. Ano kayang ibig sabihin nito? Hindi sapat ang pananampalataya sa pangalan lamang. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na mapagpala sa lahat, sa umaga na ito ay aming idinadalangin ng aming po mga sarili. Salamat po Diyos sa paulit-ulit na kapatawaran ng aming mga kasalanan. Pinatawad niyo po kami at nilinis. Salamat o Diyos sa paulit-ulit na pagbangon sa amin sa tuwing umaga at binibigyan at dinudugtungan niyo ang aming mga buhay. Amin dalangin sa mga oras na ito, ang aming pong pag-aaral. Inyo po nawang gisingin ang mga natutulog naming isip at sa inyo po kami tumuon. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sang-ayon po sa ating pong pag-aaral dito sa mga makalangit na dako, ang sabi po dito sa Isaiah 41 verse 13, ito po yung napiling talata. Sabi po dito, sapagkat ako ang Panginoong Diyos, ang umahawak ng iyong kanang kamay. Ako ang nagsabi sa iyo, huwag kang matakot. Ikaw ay aking tutulungan. So dito po nakalagay rin sa Isaiah 41:10 yan, no? Huwag kang matakot sapagkat ako ay iyong Diyos, di ba? At sabi dito, ako ang Panginoon mong Diyos, sabi dito. Ano yung pinaka-message? Kung kilala natin ang ating Panginoong Diyos, sa lahat ng mga bagay na dumarating sa ating mga buhay, financial problem, health problem, o anumang problema yan, ang sabi po dito, huwag tayong matakot. Bakit? Dahil meron tayong Diyos na buhay na handang tumulong sa atin at gumabay at handang magbigay ng pag-asa sa ating pong mga sarili. Sangayon po dito sa ating pong sa mga makalangit na dako. Sabi po dito, ayan, kailangan talaga pindutin. Para sa akin, ang Biblia ay parang hindi kailanman puno ng mga mayamang hiyas ng pangako na di gaya noong nakaraang ilang linggo. Tila ang hamog ng langit ay handang diligan tayo at pasariwaing muli kung tatanggapin lamang natin ang mga pangako para sa ating sarili. Sabi dito mga kapatid ay ang banal na kasulatan, kapag ka ang ating pong pananampalataya mga kapatid pagewang-gewang, pag nagbabasa tayo ng Bible, nag-iiba rin yung implication. Anong ibig sabihin mga kapatid? Minsan naiintindihan natin yung Biblia, minsan malinaw, minsan malabo. Bakit? Dahil yung pananampalataya natin pagewang-gewang din. Dapat kailangan, kung gusto natin laging maunawaan ang Biblia, kailangan yung ating pananampalataya ay maging matatag, maging maayos, laging nakatuon sa ating Panginoong Hesus. Kapag kasi tayo ay nanlambot, nanlupaypay at natakot sa mga maraming pagsubok at pinagdaraanan natin sa buhay, mayayanig din yung ating pong pananampalataya mga kapatid. O kapag ka sinabing mayayanig, ibig sabihin, pag nagbasa tayo ng Bible, parang wala rin pumapasok sa isip natin. Dahil nga, nagpagewang-gewang tayo sa pananampalataya. Sabi dito, hindi natin kayang malalampasan ang mga pansariling nakahilig na likas nang walang tulong ng langit at ilagay ng mahal na Jesus ang kanyang sarili sa tabi natin upang tulungan tayo sa gawaing ito. Sabi po dito, no, ano daw po ang hindi natin malalampasan? Yung pansariling nakahilig na likas. Ibig sabihin, ang talagang number one na kaaway natin at kalaban natin ay ang ating pong mga sarili. No? Hindi po natin kayang malabanan ang kaaway sa ating pong sarili. No? Hindi po natin kayang pigilin yung ating sarili kung hindi po natin kasama at katulong ang ating pong Panginoong Jesus. No? Kinakailangan ang tulong ng langit. Kinakailangan ang tulong ng ating pong Panginoong Jesus
bawat araw. Kaya napakahalaga yung spiritual connection sa ating Panginoong Diyos. Yung pananalangin at pagbabasa ng Bible, ito'y lubhang napakahalaga. Dahil kung ito ay mawawala sa atin sa mga oras na ito, ang sabi po dito mga kapatid, no, hindi natin kayang lagpasan itong mga pagsubok na ito, itong mga suliranin na ito. No, hindi natin kayang lagpasan. Bakit? Matinding kalaban ang sarili, di ba? Oh, sabi nga kaya ng isip pero hindi kaya ng utak. Kaya ng isip pero hindi kaya ng katawan. Yan. Kaya mong isipin na makakaya mo ito pero hindi na kaya ng katawan eh. No? Sa basketball, yung mga mahuhusay dati, dahil nga matanda na ngayon, yung isip nila kaya pa, pero yung katawan hindi na. Sabi dito, narito ako ay sumasa inyo palagi, hanggang sa katapusan ng sanlibutan, sabi ni Jesus Christ bago umakyat sa langit. Gusto nating paniwalaan kung ano ang sinasabi ni Kristo. Nais natin na ang ating pananampalataya ay sumaklaw sa mga pangako. So ano po ang pangako ng ating Panginoong Diyos? Siya ay sumasa atin hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Pero itong pangako na ito ay gagana lamang kung tayo ay mangangaral, humahayo. Katulad nila Apostol Pablo, sila ay nangaral, sila ay humayo. Pero mga kapatid, humayo sila at nangaral, ginabayan sila ng Panginoon. No? Natuklaw ng ahas, nakainom ng lason, hindi namatay. Bakit? Kasi nasa pagmimisyon eh. Nasa paglilingkod eh. May purpose ang Panginoon eh. Yan yung pangako ng Panginoong Diyos. Yan yung context ng pangako niya. No? Hindi yung gumagawa ka ng kasalanan, gumagawa ka ng pagkakamali, i-apply mo yung talata na hanggang sa katapusan lang sa sanlibutan, gumagabay ang Diyos sa atin. Hindi ganun mga kapatid. Gumagabay ang Panginoong Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya. Napakalaking bagay na maniwala kay Jesus. Bakit? Marami tayong naririnig na nagsasabing maniwala ka, maniwala ka. Ang kailangan mo lang gawin ay ang maniwala kay Jesus. Ngunit ito ay ating pribilehyo na magtanong. Sabi dito, ano ang nilalaman ng paniniwalang ito? At ano ang naiintindihan nito? Marami sa atin ang may pananampalataya sa pangalan, ngunit hindi natin dinadala ang pananampalatayang iyon sa ating mga karakter. Kaya pala yung ating topic hindi sapat ang pananampalataya lamang. So nakalagay dyan mga digmaan para makipaglaban, kahapon yun, no? Kaya pala yung pananampalataya hindi sapat lamang kung ito ay hindi natin isasabuhay o ilalagay sa ating karakter. Kasi may mga nagsasabi na sila ay nananampalataya kay Jesus pero masusugit at mga high blood naman, di ba? May mga nananampalataya kay Jesus pero ang pangit ang sinasabi. Mga nananampalataya kay Jesus pero hadlang sa gawain kung minsan. So hindi dapat ganun mga kapatid, no? Nananampalataya kay Jesus pero hindi inilalagay sa karakter, hindi sapat yung pananampalataya na yun. Dapat magkaroon tayo ng pananampalatayang iyon na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig at nagpapadalisay sa kaluluwa. Na ang paniniwalang ito kay Kristo ay aakay sa atin na alisin ang lahat ng bagay na nakakasakit sa kanyang paningin. So ano daw po yung pananampalataya na dapat magkaroon tayo? Pag-ibig na dalisay. Ang sabi dito, pag-ibig na dalisay, na ito po ay pinaniniwalaan natin na kay Kristo, na inaakay tayo na alisin yung mga pangit na bagay sa ating buhay na masakit sa paningin ng Panginoon. Ano ba yung mga bagay na ginagawa natin na hindi maganda sa paningin ng Panginoon? Yung ating bad character. Yung karakter natin na hindi ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. No? Yung karakter ng Panginoong Diyos, yun ang dapat nating sundan. Yung karakter ng ating pong Panginoong Jesus, mga kapatid. Yung pag-ibig na dalisay, yan yung dapat na laman. Kaya nga, pag gumagamit tayo ng church manual, ang nakabalot dapat dun ay pagmamahal. Dahil kung legalista yung gagamit ng manual, church manual, magiging malupit yung church manual at magiging walang puso at pagmamahal, di ba? Dahil ang ating church ay redemptive church dapat. So yung karakter ay dapat nating ingatan. Ito ay dapat na kasali sa ating pananampalataya. Malibang taglayin natin ang pananampalatayang ito na gumagawa, ay wala itong pakinabang sa atin. So walang pakinabang yung pananampalataya na
Sabi lang na nanampalataya ka. 'Di ba? Sabi lang na naniwala ka. Pero hindi ka naman sumunod sa Panginoon. Ang iyong karakter naman ay ganun pa rin. Hindi mo naisama yung karakter mo sa pananampalataya. Yung karakter mo mas masahol ka pa doon sa hindi mananampalataya. Ayun ang nakakalungkot doon. Mas matindi ka pa sa hindi mananampalataya yung karakter mo. Kaya papaano papakinabangan mo nga naman yung pananampalataya na gano'n? Ang pananampalatayang may pakinabang ay yung pananampalataya na ang karakter ng Panginoong Hesus ay maging karakter mo. Yan po yun mga kapatid, no? Maging karakter natin. Maaring inaamin mo na si Kristo ang tagapagligtas ng mundo. Ngunit siya ba ang iyong tagapagligtas? Ayan ang katotohanan. Maaring inaamin mo nga naman na si Jesus Christ tagapagligtas ng mundo, pero inaamin mo bang siya'y tagapagligtas mo? Kung siya'y tagapagligtas mo, kung siya'y tagapagligtas natin, dapat sinusunod natin ang Panginoon. Kapag sinusunod natin ang Panginoon, nasunod din yung ating karakter. Kasi nga yung pagsunod sa Panginoong Diyos, minumold yung ating pong mga karakter patungo sa ating pong Panginoong Diyos na i-apply yung pananampalataya. Naniniwala ka ba ngayon na ibibigyan ka niya ng lakas at kapangyarihan upang daigin ang bawat depekto sa iyong pagkatao? Ayan, yan ang matinding katanungan dyan. Naniniwala ba tayo na yung malaking depekto sa ating pagkatao ay maalis sa pamamagitan ng ating Panginoon? Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon. Kasi lahat tayo may mga depekto sa pananampalataya, sa ating buhay, di ba? Sa ating karakter. Lahat tayo may mga kung ano-ano sa ating buhay. Di ba? Lahat tayo mga kapatid ay hindi ayon ang karakter natin sa Panginoon kung paminsan. Kaya nararapat lamang na ating pagbulay-bulayan ito mga kapatid ko. Naniniwala ba tayo na yung mga pangit nating karakter, maalis ito, mababago tayo sa pamamagitan ng Panginoong Diyos, ng banal na Espiritu na gagawa sa ating pong mga buhay? Abay, amen for that mga kapatid ko, kung ganyan yung ating paniniwala. Mahirap paniwalaan dahil sa sobra nating makasalanan tayo. Mahirap paniwalaan dahil wala tayo sa Panginoon, kung gano'n. Pero mas madaling paniwalaan kung tayo talaga'y nasa Panginoong Diyos dahil kaya niya tayong baguhin. Ano ba ng ating karakter? May kanya-kanya tayong leksyon upang matutunan ang natatanging pagtitiwala sa ating tagapagligtas. May kanya-kanya tayong leksyon. Ibig sabihin, may kanya-kanya tayong pinagdaraanan. May kanya-kanya tayong mga pagsubok. Na yung pagsubok na yun yung nagpapastretch. Yun yung nag-exercise sa ating pananampalataya para tayo ay patuloy na maging matatag sa ating Panginoong Diyos. Dapat tayo magtiwala sa ating makalangit na Ama kung paano nagtiwala ang isang bata sa kanyang mga magulang sa lupa at naniniwala na siya ay gumagawa para sa ating ikabubuti sa lahat ng bagay. Ayan. So dito po mga kapatid, paano yung pagtitiwala ng isang anak sa kanyang nanay? Yung isang bata sa kanyang tatay na kung inihahagis ng tatay sa alapaap, ni hindi man lang nakakaramdam ng kaba. Yung baby, pag ginahagis ng tatay, hindi mo nakakaramdam ng kaba. Tumatawa pa. Dahil alam niyang sasaluhin siya at hindi siya pababayaan ng kanyang tatay. Ganun yung gusto kong maramdaman Na alam mo yung pamumuhay mo walang halong kaba, walang halong pag-aalinlangan, walang halong question na baka hindi ako magkaroon ng ganito, baka hindi ako magkaganyan. Gusto ko ng ganun pananampalataya mga kapatid. Kasi minsan ako kahit nananampalataya sa Panginoon, may question pa rin na bumabangon. Gusto ko yung pure na pananampalataya maranasan. Sama-sama natin mga kapatid na makamit ito. Yung pagtitiwala sa Panginoon na walang question, walang pag-aalinlangan, walang kahit ano, kundi payapa, panatag, at nasa isip natin, hindi ako pababayaan ng Panginoong Diyos. Napakaganda ng ganung pananampalataya. At ang bawat naghihirap na sigaw at bawat pagsisikap laban sa kalaban ng ating kaluluwa ay dumating sa mga tainga ng Diyos ng Sabat at magpapadala siya sa atin ng tulong sa tuwing kailangan natin ito. So, kung gusto po natin maging mananagumpay, dadalangin lang tayo sa Panginoong Diyos. Bakit? Kasi laging nakakarinig ang Panginoon Laging ang tainga ng Panginoon ay nakabukas. Laging ang focus ng Panginoon ay nakatuon sa atin. Kaya kahit anong idalangin natin sa Panginoon na tungkol sa pagkaligtas ng ating buhay, na tungkol sa
na pagbibigay ng kaginhawaan sa ating kaluluwa upang tayo ay managumpay sa ating sariling depekto, matutulungan tayo ng Panginoon. Bakit? Bukas ang tenga ng Panginoong Diyos para sa mga katulad natin na talagang nag-aasam na one day, Panginoon, o sa mga oras na ito, makayanan kong alisin yung masama kong ugali, yung pangit kong karakter, mabago ako sa pamamagitan po ninyo. Yun ang hinihintay natin, yun ang pinakamaganda doon. Tulungan niya tayo sa bawat tukso kung tatawag tayo sa Kanya. Yan pala yun, na may pananampalataya. Ngayon ito ang aral na dapat nating matutunan. Ano po yung dapat nating matutunan na aral? Na tayo itutulungan ng Panginoon sa bawat tukso na dumarating sa atin. Biruin mo, sinala na ng Panginoon yung mga tukso, sinala na ng Panginoon yung mga pagsubok sa buhay natin na ibinato ni Satanas, at pinili na lang ng Panginoon yung pinakamahina. Pagkatapos, kapag humingi pa tayo ng tulong sa Panginoong Diyos, parang wala na tayong dinaan ng pagsubok. Dahil ang Diyos handa palang tumulong sa atin, basta tayo ay tumawag sa Kanya. No? Basta tayo tumawag sa Kanya. Meron ba tayong dalahin ngayon? Meron ba tayong panalangin ngayon? Ako, meron akong panalangin ngayon na matagal ko nang idinadalangin sa Panginoon. Lahat natin sama-samang idalangin sa Panginoon at tulungan tayo ng Panginoon na maging matatag sa ating buhay pananampalataya na ito. No? Ito yung dapat nating matutunan, mga kapatid ko. No? Mapagkatiwalaan ko ang aking tagapagligtas. Iniligtas niya ako ngayon, at habang ako'y nagsisikap na magtagumpay sa mga tukso ng kaaway, bibigyan niya ako ng biyaya para magtagumpay. Yan ang pinaka-the best. Ang pagtatagumpay ay sa Panginoong Diyos. Ang nagbibigay ng pagtatagumpay ay ang ating pong tagapagligtas. Kaya sabi ng ating Panginoong Diyos, di ba? Isaiah 41:10, at inulit niya sa Isaiah 41:13, huwag kang matakot, ikaw ay aking tutulungan. Magkaroon tayo nawa ng kapayapaan, ng pananampalataya, pananampalatayang hindi nagtatanong, pananampalatayang walang doubt, pananampalatayang talagang masaya. Yun ang pinaka-ingredients ng pananampalataya, masaya, na hindi malungkot, na hindi nag-aalinlangan, payapa ang isip, walang pinoproblema, kasi ang Diyos ang ating kasama. Ang Diyos ang handang tumulong sa atin kung tayo ay tatawag sa Kanya patungkol sa ating pong mga kaligtasan. Okay, mga kapatid, so salamat sa inyong pagsubaybay. No, idalangin natin yung mga kapatid natin na papunta sa kids seminar diyan sa bandang Kabanatuan, at papunta rin po kami diyan. Dito kami ngayon sa Gabaldon. Maya-maya ay aalis kami. Ayan. At pupunta rin kami doon para i-meet si Pastor Bael. Ayan, at syempre makapakinig din ng lecture tungkol sa kids. So salamat sa inyong pagsubaybay, mga kapatid, at sama-sama nating isadalangin din si Brother Ivan Mariano na naaksidente nung Friday ng gabi, which is Sabat na yon, ng mga parents niya kasi mga Adventist. Naaksidente siya at mayroong fracture yung kanyang skull. So sama natin sa panalangin na maging maayos yung operasyon, gumaling siya, mapagtanto niya ng buhay ay maikli, kailangan ay talaga sa Panginoong Diyos. So yun po, mga kapatid. So salamat sa inyo. Kung kayo po may iba pang kahilingan, i-type nyo lamang po dyan at atin pong itong sasagutin, idadalangin, at ang Panginoon ang sasagot ng ating mga prayer requests. God bless po sa inyo pong lahat, at magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Aanhin man ang
sa Kanya ang buhay mo, nang maramdaman ang pag-ibig niya sa'yo. Dati-rati ika'y naguguluhan, ngunit ngayon si Jesus na ang iyong kayamanan. Si Jesus ang tanging yamang totoo, siya'y higit pa sa kayamanan ng mundo. Wala ka nang hahanapin sa Kanya kung ika'y lubos na magtiwala. Si Jesus ang tanging yamang totoo, siya'y higit pa sa kayamanan ng mundo. Wala ka nang hahanapin sa Kanya kung ika'y lubos na magtiwala. Kung ika'y lubos na magtiwala. Amen. Salamat sa napakagandang awit, Si Jesus ang tanging yaman sa mundo. Wala ka nang hahanapin pa, wala ka nang kakailanganin pa kung lubos na magtiwala po. Kaya nga sabi ni Pastor, dapat yung ating pananampalataya ma-practice yung walang question, walang duda, di ba? Maganda kaya yung naniniwala ka ng lubos na hindi nagdududa, kagaya nga ng baby, pag iniitya tuwan-tuwa pa. Bayaw nga naman tayo, kaya ganun din, maging ganun din, napakaganda, napakasarap. Anyway, spiritual connection with Jesus, yan ang ating natutunan sa umaga na ito. Makakatulong yan para lampasan natin ang mga pagsubok sa buhay. Maraming mga may pagsubok sa buhay ngayon, bigla-bigla mo na lang malalaman na ikaw pala ay mayroong kinakaharap na malaking problema. May malaking bayarin na hindi mo inaasahan. Bill ng kuryente nag-triple, grabe. So wala kang kukunan ng pambayad, dahil ngayong April at May talaga namang dumodoble o humihigit pa sa doble yung bill ng kuryente. Ala naman niyang nadagdag na equipment, grabe. Nadali ako niyan dati ng mga ilang taon din, 3 taon sunod-sunod. Yung dating 2,000 naging 5,500. Pambira pa. Saan nangyari? Para ako may sariling water pump ng buong isang barangay, Marami mga pagsubok na dumarating sa ating buhay na hindi natin inaasahan. Tulad no isa na aksidente, si brother. Pangalan nito, yung sinabi ni Pastor. Nagbiblink yung computer ko. Brother Ivan Mariano, ayan, yung mga ganyan mga dumarating sa buhay natin. So, dapat palagi tayo may spiritual connection with Jesus para pag may dumating yung mga ganyan, easy lang natin yung malampasan, Well, hindi yan magic na mawawala, Andyan yan, Pero, hindi tayo mabibigatan kasi alam natin, may tiwala tayo sa Panginoon na yan ay ating malalampasan sa tulong ng Panginoon. Pangalawa, pananampalatayang may pakinabang. Yung pananampalatayang may pakinabang. Yan yung karakter na ni Jesus na dapat ay ating maging karakter, Kaya isang napakahirap pero hindi imposibleng gawin kasi nagawa ni Jesus, Nung sinasa lupa siya ay tao rin naman, So nagawa niya. Magagawa din natin, po. Pangatlo, ay sundin ang kanyang kalooban at hindi yung sa atin. Ay may tanong nga dito, paano daw natin malalaman yung kalooban ng Panginoon? Paano nga ba? Pag yung desisyon at gagawin kalugod-lugod sa Panginoon, kalooban niya yan, di ba?
Pero kung magiging isa yun sa ikatitisod mo, hindi yung kalooban ng Panginoon. Kung mapapalapit ka sa Kanya, yes, kalooban yun ng Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon. Kalapit natin sa Kanya palagi. Continuous connection with Jesus. Kaya sama-sama natin hangarin pananampalatayang walang pagdududa. Yung bang sa sitwasyon na mabigat ay hindi tayo magdududa. Kasama natin siya, di ba? So ayan, salamat sa magandang lesson sa umaga na ito. Patuloy nating idalangin natin mga sarili na ating talikuran ang ating mga nakasanayan, mga bagay sa sanlibutan, pagkat ito ay walang may tutulong sa atin, walang may tutulong. So let's pray po mga kapatid. Sama natin idalangin ng bawat isa. Pasalamat sa Panginoon at naging maayos po ang panganak ng aking manugang. Sige po, salamat at isama natin sa panalangin. At ang ating mga lahat ng prayer request, sama natin sa panalangin. Let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli. Patuloy nyo kami binigyan ng panibagong buhay at kalakasan sa umaga na ito. Salamat sa napakagandang lesson, reminder sa amin na dito sa lupa ay matindi ang digmaan na nagaganap. Na digmaan para makipaglaban kami. Ngunit ang aming kalaban dito, walang iba ang aming sarili. Kaya hindi namin kayang magtagumpay sa aming sarili lamang. Kaya nais namin idalangin, hingin ang inyong gabay at patnubay, tulungan niyo po kami na sa digmaan ito ay kami manatiling matagumpay sa tulong po ninyo. Dalangin po namin na patuloy namin mapanatili ang aming spiritual connection po sa inyo para sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay ay kami madaling magtagumpay. Dalangin din namin na ang aming pananampalataya ay magkaroon ng pakinabang. Ang aming araw-araw na pagbabago ng karakter ay maging matagumpay upang sa ganun ang aming karakter ay maging qualified makapasok dyan sa langit na bayan. At dalangin din po namin na patuloy na bigyan nyo kami ng karunungan na nagmumula po sa inyo, na aming sundin palagi ang inyong kalooban sa aming mga pagdedesisyon upang sa ganun kami hindi mapahamak. At naway sa aming patuloy na paghahanda sa nalapit niyong pagdating ay sama-sama naming hangarin ang aming pananampalatayang walang pagdududa na kung saan kayo ay lagi namin kasama. Maraming salamat po sa mga paalala na ito na tunay na kami ay na-remind sa aming pagkakalimot at na-revive din kami sa aming pagkakatulog. Salamat sa inyong pagmamahal. Aramdam po namin ang inyong pag-ibig sa umaga nito. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang pasasalamat ni Ate Revy para sa kanyang manugang na ng successful na panganak. Salamat po. At patuloy namin dinadalangin ang mag-ina, ang kanyang manugang at ang baby. Patuloy niyo pong palakasin ang kanilang resistensya, makauwi na ng bahay, makalabas ng ospital at makapagpalakas. Gayon din ng baby, patuloy ninyo samahan hanggang sa kanyang paglaki, makilala niya kayo na aming Panginoon tagapagligtas. Gayon din aming sinasama sa panalangin si Brother Ivan Mariano na aksidente. Siya po ay po inyo ng pagpagaling na kamay. Tulungan po siya ng mga sa kanyang operasyon ay maging successful at higit sa lahat ay pagkaloob po sa kanila mahanap ang pangailangan nilang pinansyal para sa pagpapagamot at siya ay makarecover at maayos niya ang mga hindi dapat na ang kanyang mga dapat ayusin sa kanyang buhay. Patuloy maging connected po sa inyo at maging inyong lingkod sa mga darating na panahon. Amin ding dalangin na kanyang buong pamilya na patuloy na makita niyong kabutihan at patuloy na hipuin po siya na sila ng inyong mapagpagaling na kamay. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang iba pang may mga prayer request ay amin sinasama sa panalangin si Divina Rodriguez. Siya po ay may karamdaman sa mga panahon ito. Hipuin po siya na inyong pagpagaling na kamay. Dalangin din namin yung mga kapatid na pupunta sa kids seminar sa Kabanatuan. Sila po ay samahan, ilayo sa anumang kapahamakan. Makarating doon ligtas ang kanilang matututunan, kanilang mapakinabangan at maibahagi sa iba na nangangailangan ng karunungan na nagmumula po sa inyo.
Ganyan din ang mga pastors at elders na nasa IICT Gabaldon, ay dalangin din namin ang kanilang kaligtasan sa pagbiyahe papunta doon sa kanilang mga bahay, at ang iba ay pupunta sa kids seminar. At kami din patuloy na sinasama sa panalangin ng mga Bible students at ang mga bagong binyagan na patuloy na yung samahan sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Ngayon din ang San Leonardo Church at Kawayan Bugtong Church, mga kapatiran dito, ay amin din nadalangin na patuloy na maging matatag sa kanilang pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Ngayon din ang kagalingan at kalakasan sa aming mga kapatiran na nasa aming prayer list. Si Sister Estrella Gargasin, Sister Feli Domingo Gucheco, si Brother Lorenzo Cabiedes, Sister Lorna Cabiedes at si Brother Munti Cabiedes. Kasama na rin si Charles Eric Merigrito, Sister Ana Manuel, si Brother Alberto Ramos, si Kuyang Boy Balbido, si Marie Chris Balbido, kasama na rin si Pastor James Lotila at si Christopher Umali Cuderes. Kasama na rin ang tatay ni Brother Danreb, si Ate G. Tenyo Reyes, Sister Estrella Gagasin, at ang mga pamilya na nakikinig ngayon ay aming dinadalangin na patuloy na magpapala ang inyong ipagkaloob sa amin sa maghapon na ito. Hindi lamang pang pinansyal, gayon din pang pisikal, at higit sa lahat pang espiritual. Kasama namin ang family ni Sister Rose, Chris Encarnado, Ana Rosbel Tolentino, Sister Dang de la Cruz, family ni Ate Milen, family ni Ate Lorna, at ang family na lahat na nakikinig ngayon ay naway ingatan kami sa maghapon sa aming gawain. Ganyan din ang family ni Sister Limpa Rivera sa Bukidnon, sina Tito and Janet Salvado at ang kanilang buong pamilya, sina Rona, LG at Robert. Ganyan din si ang Huncia family, Acuevas family, Alcosaba family, Ariel at Jonah. Ganyan din ang mga family ni na Sister Joy Valencia, Brother Rudy Masiklat, at dalangin din namin patuloy ang tatay ni Sister Joy Valencia. Patuloy niyo pong ipagkaloob ang kaligtasan sa kanyang araw-araw na pamumuhay. At gayon din ang panalangin ng recovery ng mga kapatid na si Pastor Alex Rigoro, Kuya Bobby, si Ate Lorna, Ate JJ Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, si Kuya Jerry Borbon, si Ma'am Sheila Casamurin, at kagalingan din ang aming dalangin sa mga may karamdaman naming kapatiran. Sister Erica Eli Santos Rivera, Sister Tina Santos, si Sister Melo Jen Ronas Tibayan, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adele, si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Pina, si Tatay Rudy, ang parents nila Pastor Nelvin at ni Ma'am Karim, si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, ang pamangkin ni Sister Marites Loreto, si Ding Bautista, si Pining Eusebio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Wendy, Sister Percy, Sister Risa Enriquez, Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Samano, si Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, Brother Munti Camboa, si Dayan, si Sister Pichi, si Marilita, kasama na rin si Dayan, at gayon din si Renato Santos, Romnick, Olivia Veronica, at Rebecca Francisco, kanyang buong pamilya. Inyo pong ingatan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Si Precious Cabasog, Princess Jurquina, si Aris, si Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. O dakilang Diyos, ang mga pangalan po na ito ay marami sa amin ay nasa malubhang kalagayan. Patuloy pa rin nagtitiwala po sa inyo, at naway ipagkaloob sa amin ang aming panalangin, hindi dahil sa aming kagustuhan, bagkus sa inyong kalooban. At alam namin na kayo ang pinakamarunong na Diyos, pagmahal, maibigin Diyos, at ipagkakaloob nyo sa amin ang the best para sa amin. Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Muli mga kapatid, maraming salamat po sa Prayer Warriors. Salamat sa patuloy na pagsubaybay. Salamat sa patuloy na pananalangin sama-sama. Salamat sa patuloy na pag-share. At alam ko kayo ay na-bless sa umaga nito. Pagkat ako rin ay na-bless, patuloy nating pagtiwalaan ang karunungan ng Panginoon. Patuloy nating alisin ang ating pagdududa. At ang digmaan na ito, tayo ay magtatagumpay. Ating talunin yung ating sariling kagustuhan. Yan ang ating kalaban. Medyo mabigat, pero hindi imposible na po. So yan, muli, good morning sa lahat ng nariyan sa live. Magandang umaga sa inyo dyan, Sister Juliet Astrero, good morning po. Si Ate Christy, Kuya Edgar, Sister Ana Rosbel Tolentino,
At sa iba pa na hindi ko nabati na nandiyan sa background. Ay, magandang umaga po sa inyo lahat. Sister Christina Nomel Kulata, ayan, magandang umaga po sa inyo. At sa iba pang mga nandyan sa background. Hanggang bukas po muli mga kapatid, patuloy tayong magdalanginan, patuloy tayong remind sa ating pagkakalimot, patuloy tayong ma-revive sa ating pagkakatulog, at patuloy tayong ma-bless sa bawat umaga. God bless po sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.